Ang pag-relieve kay Nicolas Torre III ay hindi po ang unang beses tinanggal na maaga ang kasalukuyang PNP chief. Halimbawa, si General Nicanor Bartolome, inappoint ni Pangulong Noynoy Aquino na PNP chief noong September 2011. Dahil ang polis at militar meron pong mandatory retirement na edad 56, nakaschedule siyang mag-retire sa March 2013 pa. Pero ito po, ayon kay dating Pangulong Noynoy Aquino, pagdating pa lamang ng December 2012, gusto na niyang ilagay si Bartolome sa non-duty status. Mas maaga po ito ng 3 buwan sa kanyang retirement. Ano pong ibig sabihin itong non-duty status? Ibig sabihin, hindi siya tanggal sa serbisyo, hindi tanggal ang rango, pero hindi na siya ang mamumuno sa PNP. Para pong floating status lamang. Sa gantong paraan, wala pong demotion at kuha pa rin niya ang full retirement benefits ng isang PNP chief. Ano raw ang dahilan? Una, ang retirement ni Bartolome papatak ng 3 buwan bago po ang 2013 May midterm elections. Ang pangamba raw ng Malacanang, ang susunod na PNP chief sa kanya, meron lamang 3 buwan para maghanda sa darating na eleksyon. Pangalawa, pagdating daw ng Pebrero 2013, meron ng election ban sa mga new appointments. Baka raw dito pa sumabit ang appointment ng susunod na PNP chief. Sa huli, kusang nag-retire o nag-early retirement na lamang si Bartolome noong December 2012. So 3 buwan nga pong napaaga ang kanyang retirement. Isa pang napaagang pag-alis, si dating PNP Chief Oscar Albayalde noong panahon ni Pangulong Duterte. Si Albayalde, inappoint ni Duterte noong April 2018 at retirable siya sa November 2019 pagsapit din ng 56 years old. Ang problema, nilagay siya sa non-duty status 1 buwan bago ang kanyang scheduled retirement. Napahiya kasi ang PNP nung pumutok ang issue ng mga Ninja Cops, isang grupo ng mga pulis sa Pampanga na nagbebenta raw ng kanilang nahuling droga nung panahong si Albayalde ang police chief ng Pampanga. Dahil po dito, nilagay siya sa floating status 1 buwan bago ang kanyang retirement. Pero ngayon, walang tatalo sa kaso ni Nicolas Torre III na tumagal lamang ng 85 araw sa kanyang pwesto. Wala pa pong 3 buwan. Hindi lamang yan, ang bilis po nagbago ang ihip ng hangin. Noong nakaraang buwan lamang, si Torre pa ang tila paborito ng Malacanang. Binanggit pa sa SONA ng Pangulong Marcos noong Hulyo. Pero may kaakibat na problema ang paglagay kay Torre sa floating status. Nakaschedule kasing mag-retire si Torre sa March 2027 pa. Ibig pong sabihin, unless mag-early retirement siya, meron pa po siyang 1 taon at 7 buwan sa kanyang serbisyo sa PNP. Eto, ayon sa batas, hindi mo naman pwedeng i-demote o sibakin sa gobyerno ang isang opisyal ng walang mabigat na dahilan. Kailangan pong idaan yan sa mahabang proseso. Ibig sabihin po, mananatili pa rin si Torre na isang 4-star general. Pero ayon naman sa Republic Act 6975, ang PNP law, iisa lamang ang maaaring humawak ng rango na 4-star general sa PNP. So kung sino man ang papalit kay Torre, hindi po mababawi ang ranggong yan hanggat hindi kusang nagbibitiw si Torre. Kaya't ang tanong ngayon, ano kayang iaalok na Malacanang na pabuya para kusang mag-retire sa serbisyo si Torre? Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.